Samantala, makausap po natin sa linyang telepono si Mayor J. Kong Hoon ng Subic, Zambales. Magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon po. Apo, sa ngayon po ba, ito pong klase ng mga lugar na ito, paano po pagbabawalan nyo na rin na bumalik yung mga residente dito na nagme-may-ari po nitong lupa? Ganun po ba yung naging desisyon ng lokal na pamahalaan? Nag-usap kami kanina ng Mines and Geosciences Bureau kasama si Governor Gineb Dani at kasama si Congressman Jeffrey Conghon. Nag-meeting kami kanina at gagawa ng recommendation ng MGB kung saan gagawin ng permanent danger zone ang lugar. So, ibig sabihin nun, pag ginawa natin permanent danger zone, wala ng mga bahay o wala. Hello, Mayor. Subukan po nating balikan si Mayor maya-maya lamang. Naputol po yung linya ng ating komunikasyon. At kani-kanina nga lang po habang tayo nagla-live ay isa pong kamag-anak yung nagtirik po ng kandila dito sa isang lugar kung saan po natagpuan yung isa sa labi ng 6 na biktima na natabunan dito sa kanilang mismong bahay habang natutulog bandang alas 4 ng madaling araw. At ito nga po ay nananatili nga po na marami pa rin na nakatambak na putik at bato. At alam nyo, sa totoo lang, kung uulan po ng malakas, baka gumuho pa ulit ito dito sa kalsada at makapinsala pang muli. Kaya yung pong binabanggit ni Mayor J. Kong Hoon ng Subic, Zambales ay may mga dineklara sila ng mga permanent danger zone. Samantala, balikan po natin si Mayor Kong Hoon sa linya ng telepono. Mayor, binabanggit nyo po itong mga permanent danger zone na inyo pong idineklara. Yes, sa recommendation ng MGB, dineklara natin na permanent danger zone ang lugar. Ibig sabihin, kahit sinong mamamayan ay hindi na pwede makapagpatayo ng bahay dyan. Sa ating geohazard map, ang nakalagay doon, yung lugar na yan, naka-indicate doon, moderate. So i-upgrade nila yung kanilang geohazard map at gagawin ng permanent danger zone. Paano po yung mga residente sa paligid po nitong halos mahaba po itong bundok na ito sa may Barangay San Isidro? Ito po ba yung kompletong kahabaan na ito danger zone na o ito lang po mismong parte na may gumuho? Dineklara nila na permanent danger zone yung kahabaan ng lugar na yan. So wala naman tayong magagawa dyan kundi sundin kung sundin yung pinag-uutos sa atin o recommendation sa atin ng MGB. Dahil kung hindi naman natin susundin yung kanilang recommendation, baka mamaya mas maraming taong mapapahamak. Opo, at may relocation site po para sa kanila o ano po ang plano ng lokal na pamahalaan sa paglilipatan sa mga residenteng ito? Tulong-tulong kami ng lokal na pamahalaan ng Subic pati ng provincial government ng Zambales. Bibigyan namin sila ng lupa na kung saan pwede sila makapagpatayo ng bahay. Bibigyan din natin sila ng construction materials upang sila makapagsimula at sisiguraduhin natin na hindi natin sila mapapabayaan. Opo, at Mayor, isa po sa mga naririnig natin sa mga reports yung pong hindi agad na pagdating ng tulong ng national government sa inyong bayan. Ano po masasabi nyo rito? Actually, pagdating naman doon, hindi naman natin isinisisi sa national government o hindi naman tayo hindi naman natin sinasabi na nagkulang sila ng pagtulong. Ang sinasabi lang naman natin kasi yung pagbaha na nangyari ngayon ay kakaiba na. Dati kasi 4 years ago, dinidredge ng national government yung ilog dyan sa Barangay Santo Tomas. Ngayon, hininto nila dahil sa kadahilanan na ang pag-dredging o ang pag-desilt daw ng mga ilog ay may kaakibat na anomalya. Ang sinasabi naman namin dito sa Subic, wala naman naging anomalya yung mga pag-dredge nila ng ilog dito. Nagtataka kami kung bakit nila hininto. Kaya nakikiusap ako kay Secretary Singson, baka naman po pwede maging selective sana sila sa kung saan kung ano-ano yung mga proyekto na ipahihinto nila kasi malaking epekto sa amin. Kailangan hukayin yung ilog kasi parte kami ng mga natatabunan pa ng lahar hanggang ngayon
yan ang dahilan kung bakit nagiging mababaw yung ilog namin dito. Opo, Mayor, na parang nadadalas lang itong mga landslide dito sa area ninyo dahil natatanda ko meron din kami kinover dito na galing naman sa subdivision o dahil sa development ng subdivision na yon, kaya po gumuho yung area at talagang putik din yung tumabon sa lugar. So meron ho ba kayong naiisip na bago regulasyon o ordinansa para mapangalagaan itong lugar man lang ninyo? Actually, a year ago, kinonsider na natin yung moratorium sa pagpapatayo ng subdivision dito sa ating bayan. So, hindi na tayo pumapayag na magtayo ng mga panibagong subdivision dito sa ating bayan na Subic. Bagkus yung mga application na na-apply 2 years ago, yun na lang yung mga naipapatupad natin. At nakikiusap din ako sa Department of Environment and Natural Resources na sana dahan-dahan din sila sa pag-i-issue ng mga ECC patungkol sa mga subdivision natin dito sa bayan ng Subic. Opo, panguling salita po, Mayor, dito po sa pangyaring ito. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Philippine National Police, sa Philippine Coast Guard, Philippine Army, sa MMDA at saka sa Red Cross sa tulong na ibinigay nila dito sa aming bayan ng Subic dahil sa walang humpay na pagre-rescue nila kahapon. At inuulit ko po sana yung panawagan natin kay Secretary Singson. Huwag naman po sana nilang hayaan na maging mababaw yung mga ilog natin. Nakikiusap po kami na sana hukayin nila. Kasi po, pag hindi nila hinukayan, mas lalong lalalayan next year. Mas lalong tataas ang level ng tubig. Baka mamaya, mas maraming tao ang mapahamak. Maraming salamat po si Mayor J. Kong Hoon ng Subic, Zambales.